All right, guys. Good evening. This is Uptown Goddess. Thank you guys for joining us again on our week 3 of podcast, which is with a very interesting topic again. We like discussing so many relevant issues that we like discussing because ito talaga actually it has been a concern for many Filipinos, especially OFWs. Hindi lang naman actually OFWs, but we are OFWs, so of course I think it's relevant to say to tell you stories about OFWs and why nagiging toxic ang traits ng mga Filipino. When we discuss these things, it's because ito yun, normally, like you are seeing on the background, it says, Pinoy, bakit tayo pala utang? And so we are going to be discussing three things. Hopefully, we can finish this in 1 hour. We're going to be discussing three categories, three segments of the podcast, which is going to be first, ano ba ang mga reasons kung bakit tayo, ano ang mga toxic traits ng mga Filipinos when it comes to nangutang sila and then by the time magbabayad na, bakit nagiging toxic? Unahin natin yon because we know that that is a relevant and interesting topic to discuss among the three. And then second one, we go down to bakit nga ba tayo nangungutang, anong reasons behind that. And then maybe on the third part, we can still discuss ano yung mga magagawa natin or why do Filipinos or most of us resort to pangungutang instead of, di ba kung may kailangan tayo, bakit tayo nangungutang na lang diretso? And why does it become our first option? Okay, so we, again, thank you for joining me, Sir Paul TV. Hi everyone, thank you for having me. So nandito naman tayo sa panibagong episode kung saan about naman sa utang. Very interesting. Very interesting kasi lahat naman tayo may utang pero hindi natin malaman kung ano nga ba yung reason why baka tayo nangungutang. Exactly. And so also we're joined by Yeah. Richard's TV. Yes, hello po, magandang hapon po sa inyo lahat, araw, o kung anong oras man kayo diadaanan sa inyong mga sa FYP ng mga oras po nito. Hello po. Yes. And we are malikot kasi this is our third podcast. We are having new microphone. Thanks for lending me your microphone last week. Yeah, no Yes. worries. And finally, I bought like a reliable one that will last 16 hours. Thank you so much. But aside from that, we are actually having our studio podcast, studio podcast. This is at Arabica Coffee House here in Old Suc Salmiya. It's a northern Salmiya building, right on the side or behind Lulu Hypermarket, which is in Salam Mall. So thank you so much, Arabica Coffee House. Walking goes on the other side. Thank you so much, owners and partners of Arabica Coffee House. So finally, okay, we go down to ang pinaka toxic na traits ng Filipino kung bakit after sila mangutang, tinatabla tayo. Ano mga reasons dito? Yeah, una-una dyan, no, parang playing the victim, like parang ang damot mo palagi na sinasabi ng mga tao. Yung mga borrowers may shift the blame, claiming they are going through hardships and making the lender feel guilty for asking for their money back. May mga pagkakataon tayo na para bang palagi natin iniisip na sila lagi yung mga biktima ng mga tao na nagpapautang. But well, in fact, kung ihihimay-himay natin, sila yung naging biktima dun eh. Dapat natin ibigay sa kanila yung mga hiniram natin kasi sila yung naghirap ng pera. Nakiusap lang tayo sa kanila para manghiram, pinabigyan tayo ng mga chances nila para mapautang tayo, but yet, hindi natin binabalik sa kanila or hindi binabalik ng mga ibang tao sa kanila. And yet, pag oras ng singilan, parang they feel like they are so victim pa doon sa mga bagay na, which is hindi dapat ganon. Dapat pag meron dapat tayong iniutang sa tao, ibalik din natin on time. Doon sa oras na pinag-usapan natin. Kasi pera ng ibang tao yun. So we have to be responsible of paying it back to them. For the second one is avoidance or yung tinatawag na or yung let's say for example huyu. So after mapahiram, after i-konsensya yung hihiraman na tao. So it's time na para maningil dun sa napag-usapang araw or date. Pero biglang kapag tinawagan or message, biglang sasabihin, sino ka? Hindi kita kilala. Who you? Yes, who you. Number one factor yan kung bakit marami nagkakaroon ng Nagkaka-amnesia. yes, nagkakaroon ng amnesia o kaya sakit sa kalimot. O doon, ang maganda lang kasi, ang pangit kasi sa ating ang pangit kasi sa traits ng mga Pilipino, kapag halimbawang nangungutang, tapos sinisingil ka, sila pa yung galit. Yes. Yung tipong, nung nangutang ka, ang bait-bait mo, pero nung time nagsisingilan na, hindi ka nakilala, or di ikaw pa yung galit. Which leads it to point number 3, which is
you are turning defensive. Pag ikaw nangungutang, sinisingil ka na, dati, praise na praise, all praises ka, sobrang bait ko sa'yo. Tapos, alam mo yung kahit maldita ako, sasabihin mo, huy, alam mo, ang bait-bait mo, dahil sinalba mo yung pamilya ko. Tapos, alam mo, pag siningil na kita, turning defensive, ibig sabihin, alam mo yung, bakit ba inaano ba kita? Hindi, or kilala ba kita? Hindi ko siya kilala. exactly. Tapos iwas-iwas, yung ganun. Ang daming daan. So, some bearers may react aggressively. Yun yung masama doon kasi parang magkakasalubong kayo sa old souk, magkakilala naman kayo, biglang lilikaw ng ganun. Hindi ko siya kilala. Snob. Diba? Oo, parang feeling mo, ako pa yung may utang sa'yo. Alam mo yung ako yung humahabol sa'yo. Bakit pa ganun? Pag tuwing tayo mangungutang, ito ako on a lender's part. Ako kasi yung inuutangan. Dumating na po kasi sa point ako na being an OFW, I know I've told you this, na dati, sabi ko, ang dami kong kaibigan na mayayaman. Yung pala, yumaman sila, sabi nila sa akin, they've shared their stories. Kasi sometimes I ask, and I'm very, very keen, sabi ko, bakit kaya siya mayaman na? Nasa point na siya she can always treat me out, she can always drive me around, may kotse na siya. And parang na-notice naming mag-asawa that they become more able to do so because they've been here 10 years, mas nakaka-adjust na sila, mas nakikita nila, mas matagal sila sa company. Tapos yun, ako na yung inuutangan. Alam mo ba, pag ako inuutangan, ako pa maghahatid sa bahay. Pag singilan na, pag pinamis mo singil, ako din pupunta sa bahay mo. Grabe naman. Actually, madam, bakit nga ba ganun? Bakit ganun na yung ikaw yung nangutang, pero yung inutangan mo pa yung pupunta sa'yo, para, alam mo yon yung kumbaga parang ikaw na yung nakisuyo. Ikaw pa yung pupunta. Tapos pagdating sa singilan, ikaw pa yung, eto na nga yung number 4, making excuses. Yes. Yung from the word kasi, ganun ba? Kasi wala pang sahod si Mr. Wala pang sahod si Mrs. Or kaya may binayaran ako Oo. O baka naman sasabihin, ay may binili kasi akong bagong gadget, hindi ko ma-priority yung bayaran. So susunod na lang ikaw. Ganon. Pero nagmamay day ka. Pero nagmamay day Exactly. napunta sa ganito, punta sa ganyan, nakabili Kumain ng sa ganito. ganito. Yes, number 1 factor yan kung bakit nagagalit yung mga nagpautang. Kasi yung Exactly. parang hindi tayo marunong mahiya. Exactly. Alam mo yung sinasabi ko, makikita ko, okay lang naman sa akin to compare with me. Hindi, I always eat out naman. Pero mag-my day ka, pero alam mong may babayaran ka sa akin, hindi ka nagbayad sa sinabi mong date. Hindi naman kita sisingilin ka agad, pero nakita ko, wow, nasa Texas Roadhouse, wow, nasa PF Chunks. Ay, ako bukas pa doon. Parang, sana, binayad mo muna sa akin, di ba? Bago ka Exactly. nagpakasasa sa pera ko. Naman. Nangyari sa akin yan. Meron ako dating isang kakilala, actually kalapit na kamag-anak pa to na meron silang hiram sa akin, and yet kailangan ko ng pera, tapos nakikita ko na yung mga pictures nila, nasa Boracay sila, nagagala sila, buong family, but yet, yung pinangako nila sa akin, ibibigay niya sa akin, nung oras na yung araw na yun, hindi niya binigay kasi sabi daw, meron silang pagkakagastosan. Wow, yun pala yung Boracay. Yung pala yung kanilang Boracay pagkakagastosan, parang, di ba, parang nakakainis isipin din na hindi sila naging responsible dun sa kanilang mga binibigay. Yung mga, alam mo na, yung magbalik. Matalang ako, naging responsible ako nung sinabi niya sa akin nung araw na to kailangan nila, naghanap ako ng pera nung araw na yun para ma-receive nila yung pera na yun. Promise. Alam mo yung tipong ikaw nga hindi ka pa nakapag-Boracay, sila nakapag-Boracay, it's because nang hiram sila ng pera. Or di kaya ganun. Totoo yan Number 1 yan, totoo yan. Grabe. Pero alam nyo, sa totoo lang, speaking of utang, bakit nga ba tayo nangungutang para may pambili lang tayo ng luho natin? May experience na ba kayo? Oo. Na ganun po na, manghihiram ako ng gantong pera kasi limited edition ng Louis Vuitton Oo. Oh wait, tama ba yung pronunciation ko? Bumalik kayo sa dating bumalik kayo sa dating topic. Anyway, so kayo po, ano po bang thoughts nyo about that? Na bakit kailangan natin mangutang because para sa luho natin? Ako talaga sa buhay ko kasi I've never done that because if I was actually baon ako sa utang. In the year 2003 when I arrived, just to share with you quickly, I told you I grew up from a very poor family. So I grew up training myself to be very self-sufficient, independent, and I'm always a good provider. So, I provide for the entire family and I provide myself. So, balanse ako. Sabi ko noong 2003, nangungutang ako, baon na baon ako. But it goes to
schools ng mga pamangkin ko. Yeah. So, di ba, kahit ganito ako, wala kaming anak na mag-asawa, nakapagtapos ako ng 4 na bata from colleges. Kasi sabi ko, the reason why I'm going, sabi ko dati, I will not go out of the country because if mapapakinabangan ako ng bansa natin dapat, hindi ng ibang bansa. But then I was pushed by a situation that I had to go out of the country para lang ma-survive ko yun. Imagine, every month I had to pay 12,000 tuition fee of one student. And then came a time, so lahat ng pangungutang ko talaga, family, yung parents ko, I had to support. I was sending them, I was only earning 275 KD. I was paying for tuition fee 12,000 a month. 75 KD budgeting, 75 KD room namin during that time. Tapos kakain ka pa, hindi pa kami nagluluto. Yes. Oh, during that time, nangungunta kami sa Bacala. Alam mo bang good payer ako? I had 2 people because I always make sure, listen, I always make sure that whatever I borrowed money from someone else, whether may interest or wala, I pay them on time and even advance. Bakit? Iniisip ko lagi, dahil makakaulit ako. Kaya ganun din ako. If pinahiram kita, Yes. I tried you one time, nagbayad ka, and then you can always keep borrowing from me, and I will even push you to borrow from me. I know, I have like 2-3 friends that I always push. It's okay, I'm always here. Because my bank is always open for you. Actually, I just want to share something din, madam. But different din sa naging story ni Miss Jane. So regarding dyan, quick backstory lang tayo. So, nagtatrabaho ako sa isang BPO company sa Pinas bago ako pumunta dito. So actually, dumating sa punto na talagang ano din ako, pala utang din ako sa totoo lang. Hindi naman tayo nawawalan ng utang eh. Hindi naman tayo nawawalan ng utang eh. Hindi naman tayo Imagine mo, kailangan mo pang mangutang ng 100 pesos sa isang katrabaho mo para masurvive ko yung tanghalian ko. Eh from that moment, siguro mga 70 pesos yung 1 week, parang yung 70 pesos. Sobrang tilid pa yun. Yung syempre ang isip ko yung panggabi ko. Tapos dumating sa punto na, sige, explain na natin, dumating sa punto na, alam mo yung araw-araw ako nangyihirap, sabihin ko na sa sahod ko yung bayad. Tapos inikot ko hanggang sa pagdating sa sahod, wala pa rin matitira kasi yung pambayad ko ng utang yung matitira ko dapat ang alawan. And then, yung mga Sometimes talaga. So anyway, naputol kami guys. We're so sorry. It was a very interesting talakayan na. Nasa number 5 na tayo after na ng making excuses. So we'll make a rundown. First is the playing the victim. Yung inaano ka ba? Avoidance. Paikot-ikot tayo dyan, pero alam mo yun, nagtataguan na tayo. Training defensive, making excuses, and then broken relationships. Sabi ng friend ko, if you don't have this much amount of money, we are not gonna be friends. Because masisira tayo dahil the moment na manghiram ka, or manghiram ako sa'yo, or we share the same fund, magkakasiraan tayo sa pagbibilangan. 'Di ba? O, ano yung mga broken relationships na nangyari na dahil sa mga utang sa inyo? Ako madami. Una-una yung sa friendship namin before. No, ako yung mismo yung nag-sacrifice kasi yung mga friends ko, tinuturuan ko sila paano sila humawak ng photography, videography, matuto sa video editing, in other words, in multimedia. So, nagpahiram ako ng pera sa kanila. Nung oras ng bayaran, hindi nila ako binayaran. Mas inuna nilang bayaran yung kanilang mismong obligasyon doon sa ibang bagay. Which ako yung nag-suffer. And yet, ito yung worst. Sinala ko yung aking property. Lote ko, mami. It's 10,000 square meter na lote. Really. Kaya ganun, mami, akong ano sa aking mga tao sa paligid ko. And this is the whole truth talaga. Doon ako nadala na sabi ko, I'm not going to do it again na magsanla ako ng property ko sa mga kaibigan ko. And ito ang pinaka-worst. Hindi nila ako binayaran. So, narimata ngayon yung property ko. Yun yung first. The second one naman is, ito, totoo to. Kapatid ko to mismo imagine na. Talagang totoo yun, basta pera ang pinag-uusapan talaga, promise. Masisira ka talaga. Yes. Yung meron akong 200,000 that time, nung separation ko from Liviton dati. So, mayroong Pilipinas, meron akong pera that time. So, hindi na ngayon niya sa akin binalik yung 200,000 ko. So, parang ngayon niya ako, hindi ngayon mabayaran, binugbog niya ako sa harapan aking mga tiyutiyahin. Oh my God. Totoo yan, yes. Really. Parang ngayon, tinanggi na niya ang kapatid. Sabi niya, hindi daw niya ang kapatid. Tapos na yung connection namin dalawa. It's because of, kung i-continue daw namin, syempre, alam ko naman nangyayari sa kanya, magabayad siya eh. Kung bubugbugin niya ako, hindi na siya magabayad sa akin.
Ang sabi ng mga ibang kamag-anak ko, magdemanda, pero nakakaya naman akong magdemanda kasi pa nakakaya sa buong probinsya namin na magkapatid nagdedemandan because of money. Ayaw ko naman. Sabi ko, hinayaan ko na lang siya. So, isa lang yan sa madaming bagay na-experience ko. Hanggang dito mismo sa Kuwait ha, that was 2002. Meron ako nakilala dito na yeah, 2000, oh. May nakilala man ako dito naman. Hindi yet. Nung pinahiram ko siya, oras ng bayad, the following month, hindi ako binayaran. Ako nag-guarantor. So ako nagbayad lahat. Those are the reason why kung bakit ako nadala na ako sa klase ng mga tao na nakikilala ko. Pero yet, pagka usapan ng tulong, I always extend my arm. But this time, guarded na ako pagdating doon sa mga bagay na yon. Really. How about you, ma'am? So, yun nga sinasabi natin. Guys, if you're friends, mahirap talaga pag-usapan yung pera. Actually, sa tagal din naman namin naging OFW, we've learned that from the experience. Ako, sobrang dami ko ding nawalang pera. Because when I started earning more than I was spending, syempre, mas malaki ng sahod every year, mas marami nang nakakakita na nakaka-travel ka na. They think when you're traveling, ito mindset na toxic. Kasi when they think that I am traveling, nagta-travel ako but I always give money. Mas nauna pa yung padala ko kesa sa travel namin. Because padala to the family is never a reason for me para, alam mo yung parang mahinder yung paggawa ko ng sariling gusto kong gawin sa buhay. I'm always a balanced person. I like traveling, I give it to myself. I like buying this, I give it to myself. But I make sure na yung family hindi nakakalimutan. Okay? Tapos yung mga friends ko, alam naman, or ewan ko, konti lang sa kanila nakakaalam siguro mahirap akong bata at ako lang talaga ang kumikita sa family na ganito. And when it comes to thousands na, ako talaga yung name ang taong maalala nila. So feeling ng mga kaibigan na yan, when I travel, responsibilidad ko din sila pahiramin ng konti sa perang meron ako. Kasi tumatravel ako, marami akong pera. But you're not part of my budget. You're not even supposed to be part of my considerations. Ang hirap pa, I make excuses. Ako ngayon, sa part ng nagle-lend, I make excuses para hindi ko kayo mapautang. Bakit kailangan kong gawin yun? I don't have to explain myself. Di ba? Nag-explain ka kung manghihiram ka. Kasi para lahat ng rason gagawin mo para pahiramin kita, maawa ako sa'yo. Pero pag ako din, pag hindi kita pahiramin, ang dami ko din gagawing rason para lang hindi ka mapahiram. Guys, it's my money. Why do I have even to explain myself to you? Diba? So, here comes the various reasons why Filipinos or most of us borrow money. Bakit nga ba tayo nangihiram ng pera? Number one, financial emergencies, pag-emergency ang gastos, pag-emergency gastos, sudden expenses such as medical emergencies, house repairs, or accidents push many Filipinos to borrow money. As many households lack sufficient savings for unexpected cost. Totoo yan. Yun yung naging dahilan palagi pa tayo nangungutang eh. Kasi wala nga tayong budget, wala tayong savings. So pag nangangailangan tayo ng mga pambiling gamot, pambiling ganito, may mga na-ospital, kapatid, pinsan, kaibigan, kuya, ate, na-ospital si ganito, para bang mas lalong masakit sa damdamin kasi wala kang maitulong. Tulad kanina. Parang ikaw pa yung maano, no? Before ako magpunta dito. Di ba? Nakakonsensya. Para bang itatransfer pa sa'yo yung bigat na naramdaman nila. Though gusto ko tumulong pero pares kami nang nangangailangan ngayon. Especially tulad kanina ha, before akong pumunta dito, yung dati yung kaibigan ko na nasa Hong Kong ngayon. Nangihiram siya sa akin ng pera para sa visa something niya kasi maglilipat siya ng agency o bumoserve ng bagong war. Nanghiram siya sa akin ng pera, it's because of kailangan doon yung pang-finance doon sa kanyang visa. Sabi ko sa kanya, parehas, kapatid, ako mas nangangailangan ngayon. Hindi, alam mo yun? alam niya ba ang sitwasyon mo? Oo, di ba? Parang ang bigat sa damdamin. Though, alam mo yun, parang tatransfer mo ba sa ibang tao, yung hirap na naramdaman mo, parang alam mo, though it's not my obligation pero ang masakit sa pakiramdam din pagka mo tiyatanggihan yung mga taon to. Yung alam mo yung naisip ko bigla, yung parang may payabangan sino mas maraming problema. Panalo tayo. Okay, pero bago yung number 2, tama naman. Kasi minsan ikaw pa na na parang nagigil ka na ayaw mo magpera.
kahit gusto mo magperam kaso wala kang mapahiram. Kasi kahit nasabihin mo emergency yan, minsan nga iba sasabihin emergency kahit di naman emergency, di ba? So parang ganon. So anyway, for the second one is about the educational expenses or yung pag-aaral or edukasyon. At dito marami kasi ako dito, mga lang din ako nakakilala dito na alam mo yun yung tipong hindi na kaya ng bulsa, hindi na kaya ng kaperahan nila or even hindi sila financially stable pero nagagawa pa rin nilang pag-aralin yung anak nila sa pribadong paaralan. Most likely kasi kaya naman nagkakaroon ng education expenses because yung iba pilit ginagapang yung mga anak nila para makapag-aral sa magandang eskwelahan kahit alam naman nila na hindi na kaya ng bulsa. Yeah, but yes, but don't get me wrong kasi depende yan sa pamilya. Siyempre, baka siguro kinalakihan. Parang ang thinking niya, pinalaki ako ng magulang ko na private school. So kahit hindi ko kaya or kaya ko, kailangan ng anak ko sa private school din magpaaral. So yun yung nag-iisang reason kung bakit nangungutang ang tao. Feeling ko ako taking it from a perspective na ako kunyari kung naging magulang, priorities Ako kasi, I always have loved the idea of Indians saving up all the money they can. Di ba? Hindi sila magasta sa mga personal things like us. Tayo kasi, we live paycheck to paycheck. We spend everything. Yung mga Indians, they save 70% of their earnings because they want to spend for the education. See all of them. Sa mga OFWs, I'm sure you can always notice. Kung meron kayong mga Indians, lalo yung mga offices, may ikita nyo talaga, they send their kids to the US schools, anywhere. May maraming UK, maraming Canada because they want to splurge on that kasi iba sila mag-think They're thinking this is going to be the future I am building for my kid that she is going to share with me. Tayo, inuubos biyaya natin. Ubos biyaya. Isa lang doon yung education, which I cannot blame parents kasi kahit man ako, kung parent ako, I will try my best to send my kid to school na one of the best. Pero ayun nga, sana hindi lang din iisa ang kumikita sa family. Nakakayanin yung budget. Always look at your budget. Kung kaya. Totoo yun. Actually, may dagdag ko lang dyan sa'yo yung about dun sa mga dun sa sinasabi nila na parang yung bakit yung mga Indians napakagaling nilang mag-import ng pera. Sabi ko sana nga maging ganun din yung kultura natin. Ganun yung upbringing natin. Kasi talaga parang it's hard. Kasi bakit nabuhay kasi tayong mga Filipino, meron tayong influence ng alam mo yun ng western people na kailangan kung ano yung meron siyang ganito, kailangan meron din siya. Sumusunod sa uso. Western culture adaptation but good and bad at the same time. Exactly, yeah. Totoo yun. Pero karamihan kasi sa ating mga Filipino, mga, sorry for the word, filingera. Oh, sorry for the word, di ba? Yun yung sa akin. Oo. Sakto yung sa ating isa sa mga topic natin, yung daily needs and living costs. Kasi pangangailangan sa pang-araw-araw, low-income families often borrow to cover necessities like food, utilities, and transportation, especially when income is insufficient to meet their costs. Totoo yan. Kahit na kulang yung pera natin sa pang-araw-araw natin, yung sinasweldo natin, manghirap pa rin tayo ng pera para mabili natin yung mga bagay na gusto natin. Well, I don't blame them naman yung ibang tao kasi meron sila mga kanya-kanya pangarap sa buhay Pero sana kung mailalagay sa natin sana sa tamang konteksto, yung pag-utang natin sa tao, better. Okay lang sana kung mangungutang sila for business okay lang yan. Pero kung mangungutang ka for luxury, The Indians, malakas ang loob nila mangutang. yes, for the business. Totoo yun. And earn from the capital. Exactly. Diba? You make a revenue out of yung debt na yung nilend mo from another person and then babayaran mo siya from the revenue. Kasi magaling ako humawak ng pera, but tayo hindi ganun. The moment makita natin, ako din naman guilty. Pag nakita ko tumaas ang kita ko, bibili ako ng property. Ano nangyari sa property? Nalugi din ako. Binenta namin yung isa. Kasi nakatenga 8 years wala nakatira. Yung pinatira, yung binabayaran.
Actually, regarding yan, dapat na pag-aaralan din natin ang pinagkaiba ng asset and liabilities. Kasi alam natin, kapag nag-invest tayo ng gamit, nag-invest tayo ng isang bagay, alam natin na, wow, nakapag-invest tayo. Pero without knowing na, ano ba yung pinaka-purpose ba tayo nag-invest? Para lang to earn money, right? Yes. Okay, so bakit tayo nag-invest? Number 4 naman is about family obligation. Family obligations. Ito, very relatable sa akin to kasi I'm the breadwinner of the family. Lahat naman tayo. Marami po sa mga Pilipino dito ang breadwinner. So lahat po makaka-relate dito. So isa din sa nagiging reason bakit nangungutang din tayo is because kailangan ng family natin or shall I say hindi kasi sapat yung sinasahod natin kasi ano na tayo ha, maging prangka na tayo. Karamihan kasi sa mga nasa Pinas, ang akala nila, ang OFW, malaki ang sahod. Pero kung titignan nyo, may mga OFWs nagsisimula pa lang na mas malaki pa ang sahod ng mga BPO sa Pinas kumpara dito. Okay, ang kagandahan nga lang dito, tax-free tayo. Yun. Isa sa nagiging reason yung family obligation, yung tipong, alam mo na, yung hindi mo naiisipin yung sarili mo para lang mapadala yung daily needs nila, especially sa pagkain. Yes. Ay, totoo yan ha. Kasi ako sa totoo lang po, sardinas, itlog, pansit, noodles. Sir Paul, pag kumain ka sa Jollibee, sino iniisip mo? Magulang mo. Exactly. Minsan kakain ka lang masarap. Tapos iisipin mo sila, wait lang, makakain ako ng Jollibee pero ba't yung pamilya ko hindi makakain? Diba? Kaya thankful lang din ako sa mga nagpapakain sa amin ng Jollibee. Hindi namin naiisip na, ay okay lang kasi hindi naman namin libre. Sa totoo lang, okay, I'll take the 5 ha. Sa totoo lang, ako talaga, when I started living, like, sabi ko, parang balanse na ako. Paycheck to paycheck, balanse na. So sometimes may extra na, tapos may hosting gig pa. So oo, so may extra 50 KD. Tapos kakain ako sa maganda. When I started visiting mga cafes and restaurant, yun yung time na talagang well off na ako. Wow, at least may milyon ako. Wow, ang dami mangungutang after nito. Hello. Hindi ka makakautang, sabi ko sa inyo. Alam mo yung pagkakain ka, parang nililibre kita, but sila kaya hindi ko malibre, kaya hindi. Pero I made it a point when I go home, hindi na po ako nagbabalik bayan box. Bakit? Ito pa isa. Bakit ako magbabalik bayan box? Parang inutang ko sa sarili ko, inipon ko, pagdating ko sa bahay, pinamigay ko, sasabihin pa, sana cash na lang. Ang saya! Ang sakit sa puso! Diyos ko, teka lang. Hindi sila marunong maka-appreciate yung iba. Oo, bakit? Saan pagaling? Hindi, ito relatable pa. Ay, yung pinadala kong pang box, pinangutang ko din, Sir Paul, pauwi ka. Alam mo yan. Actually, marami akong kilalang ganyan po. O ano naman, hindi naman natin binibling yung iba. Yung iba talaga gusto talaga mabigay yung gusto ng magulang nila. Pero, kung alam mo na baon tayo sa utang, tapos ipangungutang mo pa yung pambalikbayan box mo, bukod pa dyan, pinangutang mo na ngayon laman ng balikbayan box mo. Yes, tapos sinay pang cash pa, yun din na lang magpasalamat. Yes. Sobrang insulto talaga. Sabi ko talaga, ay nako, hindi na ako uli. Siguro I stopped sending balikbayan boxes kasi ako, I like seeing the things that I gave to you. You're using it. Diba? Diba yung mga gano'n? I love it when you're using it. Because I know you value the thought that alam mo yung thought lang I put into a thing to give you, vinalyo mo siya. Anyway, so, eto, maraming ganito. Sobra akong kilalang ganito. Meron kami recently na kapart siya ng choir. Actually, nagsisilbi sa simbahan. Nag-stop na siya magsilbi. Bakit? Okay. I understand, mangungutang tayo at one point in our lives. Galing ako dyan. Ang problema lang kung marunong tayo magbayad. Siya, nautangan niya na lahat. Kakilala o hindi, basta na-meet niya, nautangan niya na. Maraming ganito. I'm just giving an example of one person. Okay? Dumating sa punto na nakikita siya sa simbahan, doon na siya sinisingil. Yes. Doon na siya sinisingil sa mga utang niya. Lahat ng tao talaga nangungutang siya. Minsan, nagsabi ako, alam niyo ba yung number ni ganito? May kukunin lang akong bagay. Ito pa, isa siya doon. May hiniram siyang bagay, kami nag-drop off, kami din kukuha. Tinulugan niya kami nung kukunin na namin. Kasi ipapadala na namin ibabagahin namin. Ala, tinulugan niya kami. So nagtangawan lang ako, sino may number nito? Lahat nagsabihan sa kasi nagtatago yan. Kasi akala nila mangingingil ako ng utang. Hindi na po niya ako nautangan. In fairness naman, iba naman. Pero inutangan ko siya dati sa kaibigan. Ako din ang nagbayad sa ito. Nangutang siya sa akin ng 300 sa kaibigan ko. Through me, ako yung guarantor. Ako po nagbabayad buwan-buwan. Nakatatlong buwan ng pagbabayad ako,
hindi pa rin siya nagbabayad sa akin. Sino ngayon lugi? Di ako, nag-garantor ako eh. Tanga, di ba? Huwag kayong tanga, ha? Wait lang. Sa totoo lang, NGA. Yun nga, kilala ko yung sayo. Ha, ha, ha. Hi! Ayun, so, alam mo, ay yung problema natin, paikot-ikot lang. Ang problema niyang specific person that was an example is that nangungutang na siya since 2007, naging choir member kami. Nangungutang na siya, hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaahon. What were you doing all these years? Hindi na kita maintindihan. Bakit? All these years, nangungutang ka pa rin, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaahon. If your reasons were like mine, na nabaon ako sa utang because nagkaroon ng pagkakataon na 3 college students, 1 graduating, 1 second year, 1 first year. Di ba? Magkano lang naman sahod ko that time? 405K. Di. At least ako, alam kong reasons at tinulungan ko sarili ko makaahon. Di ba? O, yun, number 6. Number 6 kayo, bro. Okay, number 6. Nakalagay dito, desire for consumer goods. Dito papasok dito. Yes, balik. Hindi papasok dito kasi yung yung word na wants versus needs. Wants versus need. The reason, one of the main reason why na marami nang umutang is because may mga bagay tayong binibili na hindi naman kailangan. Nakabili ng kape pero kumakape ka. Kumakape ka, di ba? Actually, sample ko na dito yung credit card. Lalo na kapag may credit card ka. Kasi ako, naniniwala ako, hindi ako magaling pagdating sa credit card. Aminado ako. Ayoko naman din kasi nandito kami na parang kulang na lang sabihin namin magaling kami pagdating sa ganyan, hindi kami nangungutang. Lahat po kami na may ganito. Yes. Yes. Actually, yung story ko dito sa credit card is mabilis lang. Nangungutang ako. Ang mindset ko, kaya ko naman bayaran, kaya bilhin ako ng bilis. Swipe dito, swipe doon, hanggang sa pagdating sa bayaran, hindi mo malaman, may iba ka pa palang bayarin. Kaya ang nangyayari, nasa set aside yung pangbayad mo sa credit card, kaya hanggang sa lumaki na lumaki, it's because of the penalty. Saka hindi lang yung sa mga cards na yan, bro. Madami pa ibang bagay. Yung nakikiride on ka ng utang sa iba. Mahirap yun, di ba? Totoo yun. Kaya, hindi sa totoo yun, nakwento ko na kanina eh. Totoo yun, napakahirap kasi pagka mangungutang tayo, tapos ikakaskas lang natin. Kung po pwede sana, yung debit card na lang. Di ba? Kasi mas mahirap, totoo yun. Kasi imagine mo, kakaskas ka, tapos wala ka nang pera, pinangkaskas mo pa yung ganito, nangutang ka just to say, social ako or whatever. Pero at the end of the line, my God, ang hirap magbayad ng utang. Totoo yun, ang hirap magbayad ng utang. Especially po, kung yung utang natin, is alam naman natin na kukulangan tayo pang pagbabayad in the future. As much as possible, if you can escape from all those utang, better. Pero kung mangungutang ka, nang dahil sa investment and business, pwede yan. Negosyo at pamuhunan, pwede yan. Some Filipinos borrow money to invest in small businesses or entrepreneurial ventures, hoping to improve their financial situations in the long term. Ito, goods ako dito. Kahit ako mangutang, kahit malaki yan, basta alam kong nababayaran ko dahil may negosyo, may pambabayad ako, goods ako dyan. And what I'm very thankful naman is that yung mga tao na nautangan ko dati is because they know na nagbabayad ako. Isang text ko lang yan, mami. Kahit sa Pinas, to be honest, wala akong pera dito, no? Pero sa Pinas, isang text ko lang sa kanila na kailangan ko, di-deposit na sa bangko. Never akong nagka-problema, kahit pa ilang daang libo yan, promise. Isipin mo ha, share ko lang ha, meron akong, before pa akong umalis sa yung company, no, meron akong property na binim, malit lang naman, isang 100 square meter lang naman siya, wala akong pambayad. To be honest, nabili ko yung property na yon nang dahil sa hinanghinam lang ako ng pera sa ibang tao, nangutang lang ako. Pero yun, meron naman siyang pinuntahan kasi pang negosyo ko yung lote na yon. So ibig sabihin, kung ang pera mo, manghihiram ka for business, okay lang yung mangutang kasi meron kang babalik dyan na profit. At saka sa atin kasi, dito kasi madali lang sa Kuwait kasi madali lang mag-loan ng millions. Sa atin kasi, ang daming CI niyan, 50,000 pesos lang. At saka, you will not be lent money, millions from the bank kung kung wala kang collateral. Your collateral is your payment if you are not able to pay. So alam mong kaya mong bayaran. So good tayo dyan because your intention of making credits are really good for the future. Investment mo yan eh. Siguro nga mag-work because anyway, business will always have
successes and downfalls. Sana success, pero it will take time to be successful. It will, like this for example, di ba? It will take time, maybe a year or two, bago mo mabawi. But I know na meron kang collateral, so kakayanin mo magbayad. Mahalaga pa rin kasi yung return of investment, di ba? So pag nangungutang ka, it's because of the business or investment na alam mo may balik, why not, di ba? Naisip ako. Yung iba katawan lang nila investment nila. Ay, madami yan. Madam, ang katawa. Actually, ano ka ba? Mag-i-invest tayo eh. Madam, baka pwede mag-invest. Pakaskas na lang, madam. Anyway, ayun nga na. So we're here hindi para itakil lang yung bad side about utang kasi alam naman natin may good side din naman may good side din naman yung about sa pangungutang. Kasi hindi naman tayo pinalaki na mayaman. Siguro bonus na lang yung lumaki na mayaman talaga. Merong perang pampuhunan o may perang panggamit. Unlike dun sa iba na wala talaga kaya mangungutang because kailangan nila para makapag-invest or makapagnegosyo. So hindi lahat negative. Saka yun nga, I think this is one of the reasons why we tend to, kung meron tayong pangangailangan sa pera, we always think of borrowing money. Where to borrow is the question. Ako, sa ngayon, sa point ko ngayon, wala naman magpapautang sa akin na kakayanin niya pautangin ako ngayon kasi malaki yung kailangan ko. So kung kailangan ko mangutang for the business, kailangan ko mangutang sa... hindi naman, grabe naman yun. If I have 1 million KD, Diyos ko, lipad na ako kaagad. Di ba? Kasi, ang hirap na sa tao, lalo guys, pag nangungutang kayo sa tao, talagang ang una niyang magiging resort niyan is bibigyan kayo ng interest. Sa interest pa lang, baon ka na. Di ba ito yung nangyari sa isang friend natin sa grupo? Di ba? Ay nangyari sa kanya, nag-guarantor din siya. Guys, please do not be a guarantor for someone who's borrowing money from a bank or a person, lalo sa person na hindi fixed ang interest rate. Yes, exactly. Tama yung sinabi ni Madam. Nakakaawa rin kasi yung tao na alam mo yung nagpakita ka ng mabuti sa taong yung para matulungan mo siya sa pamamagitan ng ganun. Nagpag-guarantor ka. Pero ang payback pala nun is hindi mo siya, kumbaga ang payback nun is hindi mo siya babayaran. So ang naging siste, yung utang na binabayaran niya pag tinotal mo, malaki pa dun sa kung magkano na yung sahod niya. So ang sahod niya is nasa 160 KD. Pero yung utang niya more than that. 172 KD. 172 KD. Imaginein mo, kung iisipin mo lang din na yung utang mo lang din yung utang lang nung kaibigan yung utang lang. Doble-doble pa. Doble-doble pa eh. Yung tipong alam mo yun, bakit yun lang bang iniisip natin na bayaran, di ba? Meron tayong pang sariling gastusin, magpapadala tayo sa Pilipinas. So parang please, so kung meron man pong ganon na nagpag-guarantor ka sa tao, sana yung trust na binigay nila sa inyo is ibalik nyo din. Kasi kawawa naman yung nagpag-guarantor kasi hindi naman tayo lahat mayaman. Guys, ito kasi medyo hawig na to sa first set natin eh. So, access to immediate funds. Ang problema kasi natin, tuwing sahod, di ba sinasabi natin, the Indians always saves 70% of what they earn and they spend 30%. Tayo kasi 110% ginagastos natin. We don't leave 10 KD, kahit 10 KD. Ako sa panahon na medyo maluwag na ako, every month, I make sure may naisisingit akong 10 KD, 20 KD, 30 KD doon sa aking alkansya. I'm telling you, the alkansya is perfect. Alkansya saves me when I don't have cash. Kunwari, ayokong galawin yung nandun sa isang account ko. Na savings na yun eh. Because that's my life. I'm fighting for that. I'm holding on to that as like my future. Hindi ko pwede siyang bawasan. Sana ako manghihingi sa aking alkansya. Oo, bibiyakin? Susungkitin? Oo, guys. I'm telling you. Yes, guys. Nung mahirap pa kaming mag-asawa, ng tatlo-tatlo yung mga estudyante namin. Guys, meron kaming kasamahan. She lived with us. She was only earning around 225 KD. I was earning about 375 KD, 400 that time. Pero pag nangailangan kaming mag-asawa ng pera, we go to her. When we go to her, alam mo kung ano yung nilalabas niya? Book. May libro siya, guys. Mama Jane, kuha lang kayo dyan. Magkano ba kailangan nyo? Because she doesn't know how much yung inipit niya na. She never knew kung magkano na yan dyan.
Oo, kukuha kami. Eto, Lai, ha? Si Laila kasi yun. Lai, thank you so much. Nakaahon kami dahil din sa'yo. Oo, nakaahon kami 75 KD, 50 KD. Family emergencies yan. Oo. So, alam mo yung access to immediate funds is very important. Sa kanya, hindi niya kailangan. Meron siyang access para sa amin. Ibig sabihin, sumobra na siya. Nasa libro na. 225. Ang sahod niya, wala pa nga siya 225 because at that time, I think 180 lang ang sahod ng mga staff. Oo, ang 225 sa ngayon na yan eh. So anyway, your... Another thing is that economic stability. Katatagan ng kalagayang pang-ekonomiya. How much ba yung sasahurin mo? Para Yeah. masabi mo stable ka na economic. Yes, exactly. Tingin ko, totoo to ha, dito, tingin ko tingin ko, I would say, dapat nasa 800 na pataas ka eh. Kasi kung sa 500, parang feeling ko may kulang pa rin. Sa akin lang ha, sa akin, imagine mo be, how hard for us, right? It's hard. Kasi bakit magbabayad ka ng pangkain mo, bahay mo, telepono mo, toiletries mo, lahat-lahat. So ang hirap pagka alam natin na kulang tayo ng pera, tapos alam mo yun, hindi pa natin binabudget ng maayos yung ating finances. Is going to be hard for all of us na makarecover tayo. Reality, lahat tayo, I think, ha? Kasi very common to naririnig ko. This is what I also said. When I came to Kuwait 2003, September 17, sabi ko, I'll be here for 2 years. After 2 years, feeling ko mayaman na ako. Oh no, I was wrong. And all the other people na kilala ko na nagsabi sa akin, 2 years lang naman po ako dito, Miss Jane. I don't think so because I've been here 15, ngayon 2003, na ngayon. Siyempre, di ba, 21 years, 22 years na ako. I've only started saving. I was only able to start saving siguro after 10 years. Sabi ko nga sa inyo, it was true. Yung assessment namin mag-asawa sa mga friends namin na nakaka-save, na hinahatid sundo na kami ng cars nila, and then they were treating us out for lunch, for dinner. Oo, we admire them. Mag-uusap sila, condo, bili tayo ng condo doon, bili tayo ng condo. Wait, wala naman kaming ganun, baon kami sa utang. Hindi nila alam. And then I started assessing, sabi ko, ay, mga ilang taon na ba sila dito? And then, lahat sila kumikita. Yes, they had kids, but both of them were earning. So, importante kasi meron tayong mga family. Ito yun eh. Yung disablement of, yung hindi kayo nakakadagdag sa kita, kundi nakakadagdag sa problema. Diba? Nakakainis yung ganun. Kaya, di ba paulit-ulit na lang yung cycle natin lagi. Ano yung sa'yo, Sir Po? It's about financial flexibility. Wala tayong ganun. Yes, wala tayong ganon. Pero may Kailan dumarating yan? parang wala naman ata. Kasi parang wala na eh. Dumating na sa point. After 10 years, ganun pa. Di, totoo yan. Kasi may iba. Actually, after 10 years pa bago maging flexible yung ano natin. Kasi nga, it depends naman sa tao kung paano mo i-handle. Pero wala pa rin talaga, hindi pa rin kaya. So, yes. And then number 6 naman, so muna natin cultural and consumer expectation. Actually, kultura ng mga talamak sa atin. Alam mo, may share lang ako na kwento. It's about Chinese versus Philippines. Diba? We all know naman that Chinese magaling sila pagdating sa larangan ng business, sa pera. And then yung perang nahahawakan nila, ini-invest nila sa negosyo. And then once yung negosyo nila is boom, and then yung kikitain nila is instead na i-set aside nila or instead na bilhin nila ng something luho nila or gusto nila, ginagawa nila, dinadagdag nila dun sa kanilang kapital para mas lumaki yung kanilang negosyo. Yes. But in fact, the other way of Filipinos spend muna bago Yes, exactly. Actually yung ang kinagkaiba lang ng Pilipinas sa Chinese, kapag kumita na yung business, instead na idadagdag dun sa sa kapital, ginagawa niya, okay, kumita tayo ng malaki, sige bili tayo ng sasakyan. So yung sasakyan na yon, dapat una mo iisipin, kailangan mo ba ng sasakyan sa business?
Kung ang business mo is about bigasan, tapos kumbaga nagre-resell kayo, nag-deliver kayo, why not? Kasi gagamitin mo yun sa business. Pero kung gagamitin mo lang naman yung for your para mapakita na pasikat ka, masunod ka sa uso, bongga na yung business nila, ganito nila Mars, nila pare, kasi may sasakyan na sila. Pero hindi nila alam, unti-unting lumulubog yung business mo. It's because inuuna mo mag-spend, kaysa magdagdag ng kapital. Alam mo, marami tayong problema sa part na to. Ito yung last na i-dwell natin, no? Kasi marami ako naalala dito. So, bakit tayo mga Filipino, the typical way of living is that you earn, kasi trabahador ka pa lang, lahat mostly, malaking portion of what you are actually earning is supposed to be savings. Pero tayo last natin, tingnan natin kung magkano matira. Wala ka natitira kasi hindi mo naman ini-impose. Hindi mo ini-impose kahit alkansya. I'm telling you guys, yung alkansya, nahahappy ako. At the end of the year, I have like 250 KD, 270 KD. That's one laptop. No, nakabili ko ng laptop today. Kahit marami akong gastos from September. Dahil, alam ko, galing yan doon sa pera kong ganon. I have that money in the piggy bank. Yung piggy bank pala iniisip ko. Tapos, ito naalala ko si Vice. Si Vice ganda. Sabi ni Vice, yung problema sa ating mga Filipinos is that hindi tayo yung mayaman. Kagaya ko, actually mayaman na dapat ako kung sarili ko lang. Because I have millions. But that millions are not enough if I account for spending for my family, travel ko, pagkain ay mag-asawa, and all this that we wanna do in our lives. Kahit meron akong, let's say, 5 million pesos, hindi yung kasya, maliit actually yun. Pero kung pansarili ko lang, it should be enough, sana. Not for my retirement, but for the moment, okay siya. Kaya lang lagi kayong may ka-share. Kaya sabi ni Vice, which is very true, hindi tayo yung mayaman. Because, isinishare ka agad natin. Tapos yung mga taong nandun, naghihintay lang din ng ating ipapadala. Kilos-kilos din kayo. Dapat lahat kumikita. Sabi din ni Melay, hindi pwedeng ako lang ang breadwinner. Dapat breadwinner tayo. Lahat sa family. You do your own thing, I do my own thing, you do your own thing. Kung kailangan lang talaga na ikamamatay mo na, then I will help you. Then ask for my help. But otherwise, do something. Kayo mga tamad. Hello, meron akong kilala, 37 years old, nag-start mag-work. Oo, ako pa madamot. After ko ng pagsabihan, hoy, magtrabaho kayo. Isang buong pamilya kayo. Ako pa madamot. Sabi, ang damat-damat ko, yabang-yabang ko. No, guys. Straightforward ako. I will tell you exactly what I want to tell you. Hindi pagmamayabang dahil nabibigatan ako. Dahil kung ang 5 million ko, lahat tayo gagastos nito. Lahat kayo, feeling nyo, may ambag kayo. Wala kayong ambag. Hindi ko kayo dapat ambagan or i-sharean. Because that's not for you. It's my hard-earned money. Dapat ako yung bahala kung saan ko isi-spend o saan ko ilalagay. Di ba mga batugan, please? Mag-work naman kayo. Saka that's the reason kasi na na kaya nagiging batugan naman because may mga breadwinners kasi, na okay lang sila lang sila. Yes. So dapat tayo mga breadwinners, tayo rin dapat yung tumulong sa sarili natin na hindi lang tayo laging bigay ng bigay. Kasi ang katwiran natin, tayo lang meron, sila wala. So paano sila matututo to earn their themselves kung hindi natin tinutulungan sila na kailangan kaya ganito din, hindi habang buhay nandito tayo. Yes. Yun sabi ko palagi na kailangan matutunan natin, mga Filipino, na turuan natin yung iba mga kasamahan na paano mamingwit ng isda instead of just giving them a fish. Kasi kung bibigyan mo na sila ng pagkain sa ngayon, they will leave for how many days lang. Pero kung tuturuan mo sila paano sila mga isda, they will earn for a living. Yun yung sa akin kung palaging katwiran. Kaya nga sabi ko pagka merong nagbibigay sa akin or something, sabi ko lang, prayers nyo lang po sa akin na sana sagwa. Ang sagwa. Sorry po. Ay, sorry po. Cellphone po to cellphone. Hindi yung gano'n. Sorry. I do apologize na. Ang sagwa po tignan, pasensya na po. That was nothing. Yes, that was nothing. Sorry for that. Yes, exactly. That's so cute. Basta yun lang. Kasi breaker. Basta yun lang. Sabi ko lang. Basta yun lang.
Siya, para makita nila yung cellphone. Thank you so much for making me smile. Thank you so much for making me smile today. Thank you so much. Kaya na pa ako naiiyak sa utang. Basta yun lang. Always remember, palagi ko siya sabi guys na Baba mo ngayon para makita na yung cellphone. O, yan po yung cellphone. kaya palagi ko siya sabi guys, tulungan natin yung seryoso, tulungan natin yung mga tao paano sila mag-isda. Instead of just giving them a fish. Kasi kahit ako sa sarili ko, mas gusto ko tulungan ninyo paano ko maka-recover ulit in terms of giving me something, some opportunities na para ako maka-recover ulit. Alam mo yun, pero yung bibigyan lang palagi ng, alam mo yun, yung pang pantawid gutom, ayoko na, gusto ko yung talagang I can stand in my own. Parang ganun lang. Alam mo guys, I will share ha. So the last time, nagsusupport pa rin ako sa brother kong PWD. So I still have a monthly sending to do. Pero the moment my dad and my mom passed away, so si mom ko muna yung namatay 7 years ago, yung dad ko hindi na siya may hawak ng pera. So parang he was not the budgeting person, marketing person of the home. So pinahawakan ko siya sa brother ko and the sister-in-law. So anyway, when my father also died, wala na akong susustentuhan ng 25,000 pesos. 25,000 pesos. Siyempre, lumalaki sa sahod. From 15 to 20, actually naging 17 to 20, tapos naging 25,000. And then, after no, sinabi ko talaga, I had to end it. Sabi ko, this is the moment when I said, parents ko, responsibilidad ko. For all my life, wala naman po kayo akong hiningin contribution sa inyo, brothers and sister. Wala akong hiningin contribution. So this is the time when I tell you, I'll stop sending. Maliban dun sa PWD kong brother. Bakit? Sabi ko, hindi ayokong dumating sa point na when I get older, sasabihin ko, isusumbat ko lahat sa inyo. Na hindi ako nag-enjoy sa life ko because binigay ko lahat sa inyo. I cannot do that to myself. The entire time na buhay ako, I was self-sufficient, independent, and everything that I did was for the parents and myself and the future. So, ngayong wala na yung parents ko, sana naman makaipon ako start, 'di ba? And then at that time naman may naipon-ipon na ako. Sinabi ko talaga, I don't want na darating sa point na sasabihin ko sa inyo, hindi ako nag-enjoy sa life ko because binigay ko lahat sa inyo. Please, and I tell my friends that, Norman, Mamu, girl, if you're watching, sinabi ko na yan sa'yo, while you can travel now as much as you can because that's what you want to do in life. When you want to travel or you want to do this or you want to buy this, buy it for yourself. It's a gift for yourself. It's your hard work pay off. It's your gift to yourself. Bakit mo dinideprive ang sarili mo and then you give it to your family and then later sasabihin mo pagtanda mo kasi wala naman na. I'm telling you, pagtanda naming mag-asawa, sinasabi ko nga, I am preparing insurances, we have properties, we have savings, pero nagwo-worry pa rin ako. Bakit? Pagtanda namin, wala kaming inaasahang tatakbuhan. We go to the home for the aged and give all the money to the home. That will take care of us. Hindi ko ina-expect that our family members would take care of us. Hindi, kasi ang tagal ko nang nawala sa family, ang tagal niya nang nawala sa family, it seems like we're not part of the family anymore except for the spending. Accept it. When you can accept it, mawawala ka ng in touch with the family. You'll be lost in touch. When you lose in touch with your family, you feel like you do not belong anymore. Oo, nagiging maliit yung circle mo. And when you're older and you're not able to do things on your own, it's sad. Yeah, yun. So, tayo kasi Filipino, we invest for that. Kaya tayo, yun yung reason kung bakit tayo nagbibigay ng nagbibigay. Because we think, pagtanda natin, they will be there to take care of us. It's wrong mentality. I will not bear a child if I am irresponsible because gusto ko, pagtanda ko, may mag-aalaga sa akin. Please, Filipinos, change that mindset. Hindi po kayo mag-aanak ng marami dahil iniisip nyong aalagaan kayo. It is not the child's responsibility to spend for you, to look
after you when you get old. It is not their responsibility. If I were to change things, I would have changed that. If I had the power to do so, I would have done that. I cannot anymore. I'm in this situation. I'm Filipino. It's cultural. Diba? Talking about culture background, it's one of the reasons why hindi tayo yumayaman. Bakit? Sinishare natin only for the reason that we want someone to take care of us. Hindi naman natin ma-blame because that's cultural Sa atin kasi we take care of the olds. Nasa bahay natin sila. I'm fine going to the home for the aged. Ayoko ng pabigat sa pamilya. Just as when I was imagining growing up, sana hindi rin pabigat ang family ko sa akin. When I was trying to earn and until now, sana hindi rin sila pabigat. Hindi naman na ngayon, to be fair with them. Only when they need me and it's thousands of pesos, saka lang ako maaalala. Oo, ang libo po napakalaking halaga. I'm sure wala sila nun, sa akin naman sila tatakbo. Hindi rin naman ako hindi rin ako madamot. Hindi rin naman, one thing about me, ayoko nang hinihingan ako. Because I know exactly. Nung nag-COVID, every single week, every 2 weeks, may allowance yan. They never asked that for me. Umiyak sila because they thought na napakamaldita kong kapatid. But I know how to handle finances and I know how you're gonna feel. Wala kayong pera and you're not able to and I'm still here earning. So I can share that with you. Diba? Ganun lang talaga ang buhay. Wala namang masamang tumulong Lalo na kasi lahat naman tayo gusto natin tumulong hanggat sa maabot na makakaya natin. But yung pinaka-problem lang kasi is parang ayaw mo nang yung parang maabuso. Yung tipo you did your best for your family, for your loved ones, but sila pa rin pala yung yung parang mag-aano sa iyo, magda-downgrade kumbaga ganun. Yes, exactly. And then one thing for that is tawag dito. Yung sinasabi ni Miss Jane na about culture, totoo po yan Marami po ako narinig na ganyan. It's about, kaya gusto nilang mapagtapos yung anak nila kasi sila yung mga anak nila ang magiging, anong tawag doon? Magiging collateral nila hanggang sa pagtanda nila. That's your saving. Yes, saving. Kaya parang nangyayari, it's about, parang dahil lang sa pera, dahil lang sa pakinabang niya, kaya gagawin mo lahat. Hindi ba kaya mo ginagawa yan kasi magulang ka? Yun po yung pinaka fact talaga na kailangan natin na matutunan or kailangan natin ma-realize na hindi lang to it's about may pakinabang, it's about the money. Kumbaga, yung love kasi magulang ka. Tsaka idagsa ko pa yung kanina neto ko sa family. As much as possible, kailangan nyo din mag-save ng para sa inyong mga sarili because of, wag din lang ninyo ibigay lang palagi na ibigay. Ibigay na ibigay. Kanina ko pa, natatawa lang ako. Ibigay na natatawa naman ako. Ayun, thank you for thank you for the bloopers, guys. I love you so much, guys. Thank you so much. Basta yun lang. Binigay niyo kasi lahat sa family. Oo. Wag niyo ibigay lahat sa family kasi ako, to be honest, naranasan ko na nung malaki yung earning ko when I was in Dubai, halos yung laki ng earning ko, parang feeling ko parang binibigay ko na lahat sa mga pamangkin ko, sa aking kapatid, and so at the end of the day, nung nawala na ako ng pera, umuwi ako ng Pilipinas, ako pa yung binugbog, ako pa yung ewan ko ba't gusto nila binubugbog. Nakaraan bago lumipat ng Sarnia, binugbog din ulit ako. Hindi ko alam bakit. Hindi ko naman basta always remember lang na save money para sa future ninyo. Kasi kung bibigay lahat ninyo sa family, sa lahat mga pangangailangan nila, masasanay na lang sila na masasanay na umaasa lang sa inyo. Hanggang isang araw, pag nawalan ka ng work, just like man experience din na ibang tao, tulad ko ngayon, it's hard for you na makarecover. Mag-i-start ka ulit from ground zero. But again, you're given good Samaritans. Thank you salamat mami. Thank you so much. Basta yun lang, iyak tuloy ako. Nakakaiyak kasi. So, yun guys. So, one advice, Sir Paul. One advice that you can give them para hindi mabounce sa utang or hindi makapag-utang or itry na wag mangutang. Tawag dito, to be responsible. Responsible on how to save money. Pero alam nyo, ayoko din sabihin to kasi alam ko sa sarili ko na hindi rin ako talaga nakakapag-ipon pa sa ngayon because marami rin naman akong
kagastusan. Hindi lang wala ako, sa totoo lang yung luho ko, bago ako makabili ng sapatos, ilang beses ako nagtiting talaga na kaya ko ba? Na kaya ko bang bilhin? Even kahit may mga kaibigan ako, taon na gusto magpairam sa akin, iniisip ko, kung bibilin ko ng sapatos na to, nasaan ba siya? Magagamit ko ba araw-araw? Hindi. Gagagamit ko lang siya paglalakad lang. Pero kung magagamit mo siya pang araw-araw, no. So bakit ka bibili? Kung hanggat meron ka, bumili ka. So yun lang yung mga parang naging realization na wag tayo basta bili ng bili. Kasi nga, isipin natin in the future, paano kung in case of emergency, kailanganin ng pera, wala tayong maibigay. So ano yung ibibigay natin sa kanila? O anong ilalabas natin? Itong sapatos? So yun yung point. So, ang kauli, I'm just making it an example na maging responsable kang mangungutang. Second, ano ba ang reason for pangungutang? Kung ang reason mo lang is capricho, please stop it. It's not good. Kung ang reason mo lang din ay pamigay mo lahat sa family, ito pa, maraming kakilala tayong nangungutang sila over, above and beyond. Para sa family nila, para sa schools, yung buong family mo po, pati yung mga cousins mo, second cousins, hindi mo na po responsibilidad. Please limit it to your parents, brothers and sisters. Siguro yun lang. And then yung mga pamangkin, siguro may limitations na yun. Kasi hindi mo po kaya yung sahod mong 200K. Hindi po yun kakayanin. Sa sarili mo nga lang, hindi kakayanin. Do not share it to everyone. Please give limitations. Kasi ikaw yung nababaon, ikaw ba, sila ba ang mapapahiya kung nabaon ka sa utang, hindi ka na makabayad? The third one, siguro kung meron din kasing matapang ka ngayon kasi may collateral ka to lend to borrow money either from a bank, mag-bank na lang po kayo. Kung may collateral naman kayo, borrow from a bank, not from a person who gives you over the bakod 20%, 30%, nagbayad ka na lang ng interest, hindi ka pa nakakabayad ng inutang mo talaga. Actually, number one na problem ko, ako rin, aminado ako dyan. May dumating sa point na may pera ako sa bangko, pero bakit kailangan ko pang gumamit ng credit card? Kahit naman kaya ko siyang ipang-cash. Kaya nangyayari, yung inutang mo sa credit card, tumutubo na eh. Yung parang takot kasi tayo mawalan ng pera. Kahit may pambili naman tayo doon sa bagay na kailangan natin, pero gagamitin mo pa yung credit card. Kayo ba? Naka-experience kayo ng ganun? Yes, ilang palagi ko sinasabi na kung pwede mo na ma-cash, i-cash mo na lang. Kasi do social, pag gumamit ka ng card, kasi social card, meron kang card and so on. Dati kasi nung una-una ko ng card, sa parang ang sarap eh. Status mo, di ba? Oo. Oo. Kaya as much as possible if you can pay cash at doon din naman sa mga tao nanghihiram naman ng mga pera sa ibang tao, please lang pinahiram po tayo ng mga tao, sana marunong din tayo magbalik kasi tulad ko to be honest, nag-suffer talaga ako ng 8 months para mabayaran yung ginarantor ko doon sa taong yun. And it's not that easy, promise. Kasi hanggang ngayon nag-suffer pa rin ako, to be honest. Kahit nabayaran ko na yung mga nakalipas, pero yung ibang mga bagay, nag-suffer ko in some other ways. Hindi lang siya emotionally, syempre, financially, syempre yun. Pero sana maging responsible tayo para hindi tayo makaperwisyo ng ibang tao. Will credit card be good if you know how to use it? Yes, actually, credit card will help you a lot. Okay, so I'll tell you, to those who, I've been using credit cards kasi debt-free ako eh. Wow, thank you so much. I am debt-free for years. Okay, and the only reason why I again have, I have again wanted or needed a credit card is because when I was traveling, nag-prepaid credit card ako. 2 years ago to the US, nagkaroon kami ng problema for using the credit cards because it's prepaid and then my NBK won't work. I was living off BDO. So may BDO kami, may Security Bank kami, may Metro Bank kami. So we have a lot of banks. Pero hindi ganun daming pera. We're just okay. But again, yung credit cards will only save you when you need something. Huwag mong isiping laging that's part of your budget because credit card is not the money that you own. It's you're crediting it from the bank. Yes, they're lending you the money. It's not the money that you own. Please, hindi mo yung pagmamay-ari. Uutangin mo pa lang siya, feeling mo pera mo na. Babayaran mo po yan. So always double think when you use your credit card. Tapos, sa mga may credit cards,
always, I was skeptical using credit card. Always make sure you pay it on the 19th of each month para wala kayong interest. Like me, for example, when we travel, I use up 1,000 KD. Kailangan bayaran ko siyang 1,000 KD before the 21st. So 19, I make sure 19 para wala akong interest. Ayun. So it helps you in that way. Why? Because I earn miles. Nung June, when Ian, and Leroy went to the US, to New York, I paid our hotel. That's like 200 KD per night. 50% off almost because of my miles. Oo. So with every 10 KD I spend, kas my credit card, I earn 1 KD reward points. Oo. So I got like almost half of that paid by my miles. So in that way, it helps you. Pero wag mong i-misuse ang credit card because that's not for you. It's not a given fund for free. Ayun. So guys, I hope you've learned from this podcast today. So thank you so much, Arabica Coffee House. That's been in the business for like 46 years. In Kuwait, it's been here for like a few months now. So visit. It's at the Northern Tower Complex, right beside Lulu Hyper. Walk and Go, Dampa, and Shotari, Dampa Seafoods Restaurant, and then also Himalayan House, Beauty. Join us next Thursday, 5 p.m. for another Balitaktakang discussion. I don't know yet what the topic is, but I'm sure it's going to be like a relatable situation of Filipinos, toxic traits mostly. So, and watch out for this live that's going to be up on YouTube channel next week. Thank you so much, Sir Paul TV and Richards TV, Rich London's. Watch out. Coming out. And tomorrow we're gonna have a tripping. Tomorrow, meron kaming demo class sa Choking for graphic art tomorrow from 10 o'clock to 12 o'clock. Tsaka doon sa mga kukuha po nung kanilang mga coupon, ng kanilang tickets, ng kanilang mga t-shirts tomorrow sa Choking. Be there 12 o'clock. So, pwede natin i-distribute doon lahat mga bibili. Okay? And then, mamaya po, live din po ako sa akong channel. So, please join me mamaya. Okay? Thank you. Bye! Bye! Thank you!